Senior Aguila bading pala. Sinong mag-aakala na isang simpleng estudyante mula sa Surigao del Sur ang magiging pinuno ng umunay kulto na may libo-libong miyembro? Si J. Rian Siquelario, kilala rin bilang Senior Aguila, ay nahaharap sa batikos at posibleng mga kaso matapos makuha ng kanyang grupong Socorro Bayanihan Services Inc. ang atensyon ng publiko at mga opisyal dahil sa munay kahinahinalang aktibidad ng kanyang mga miyembro. Si Siquelario ay naging miyembro ng SBSI noong 2017 at nagbigay ng malaking kontribusyon sa grupo matapos niyang kumbinsihin ang daan-daang residente na lisanin ang kanilang mga tahanan at magsimula ng bagong buhay sa sitio Kapihan. Nag-viral sa social media ang nasabing mga larawan na nagbunsod ng talakayan tungkol sa kung paano binago ng SBSI si Siquelario. Maging ang mga ilang opisyal ng publiko ay nag-imbestiga kay Siquelario ay naniniwalang kontrolado siya ng grupo. Gayunpaman, hanggang ngayon ay hindi pa nagbibigay ng mahalagang impormasyon si Siquelario tungkol sa grupo. What are the pushing factors why people would go there and stay there? Ignorance, yes. Miseducation, yes. Merong element of desperation, poverty. May nagtatago nandun kasi may mga warrant of arrest. May nandun kasi napuno na sa utang. May mga ilang teachers na punong-puno na sa utang. Ibinunyag ng abogado ng CHR or Commission on Human Rights ang dahilan kung bakit maraming umaanib sa kulto ni Senior Aguila. Ayon pa sa kanya, karamihan anya sa mga ito ay mga tumatakas mula sa kanilang pagkakasala, mga umiiwas dahil sa may warrant of arrest, mga gurong lubog na sa utang, kahirapan sa buhay, kulang sa pinag-aralan na madaling mauto sa isang taong nagpapakilala na may superpowers. Ilan lamang ito sa maraming dahilan kaya marami sa ating mga kababayan ang sumasama sa kulto na may pangakong magandang buhay na maibibigay para sa kanila. Kahit ang mga otoridad ay hirap makapasok sa komunidad na pinangungunahan ni Senior Aguila, kaya naman ginawa na itong hideout o taguan ng mga tumatakas sa pagkakasala. Komento pa nga ng mga netizens kasi nga pinangakuan ni Senior Aguila ang mga lubog na sa utang na kung doon na sila manirahan sa sitio Kapihan ay mabubura na ang lahat ng kanilang mga utang. Kaya mas ginusto ng mga miyembro na doon na manirahan kasi wala na silang iisiping bayarin. Isa yan sa mga dahilan bakit sila nandoon. Very insightful ang CHR sa pag-aaral. Malalim ang dapat na approach. Panahon ng martial law. Kaya din madaming naging NPA kasi that time halos hindi pa nararating ng gobyerno ang madaming lugar na kung saan ay naghihirap ang mga mamamayan. Dapat buwagin na kung taguan pala ng mga may warrant of arrest, katakot at para mawala na ang private army. Check lahat ang background ng mga members. Sabi ko nga sa unang comment ko, baka dahil sa may mga utang kaya karamihan na umakyat dyan sa Kapihan ay may mga utang. Karamihan ng mga teachers at pulis at iba pa ay nakaloan na ang kanilang mga sahod kaya umanib na sila dyan. Why would they go there on the first place? The 3,500 to 5,000. What are the pushing factors why people would go there and stay there? Ignorance, yes. Miseducation, yes. Merong element of desperation, poverty. May nagtatago nandun kasi may mga warrant of arrest. May nandun kasi napuno na sa utang. May mga ilang teachers na punong-puno na sa utang. Nakikita namin, first, we would like to confirm that indeed there are forced marriages. We have interviewed them, and in fact, we have interviewed also Mark. And the reality is that helping fight a cult is challenging. Not because of yung mga forced marriages, pwede pa yun, ano? Pero private army, parang, teka lang, that's a little bit dangerous. Hindi okay sa akin yung forced marriages. Hindi ko matanggap yun. Sa amin, mga human rights lawyers, tinitingnan din namin yung safety namin. Well, anyway, nung narinig namin kay Mark na kahit yung taga-DNR ay nilalagyan nila ng mga trap, teka lang, delikado yon. So I can understand the challenge, no, of the DNR going there because they have their own private army, and that
the training is really extensive. Young combatants, children, training them to be skilled, no? Anyway, nakikita rin namin sa tulong namin, ng tinutulungan namin, that basically the local government of Socorro, they have the right heart, but unfortunately may lack the skills on how to handle it. And one of that is in their sincere effort to protect the residents, gumawa nga sila ng ordinance, which later on was declared void. May mga kakulangan, the documentation, that sort. At saka nung nagpunta kami sa kanila, palagi silang talo sa case. Yon, lumalapit sila sa amin, "Attorney, talo na naman kami sa writ of habeas corpus." So the first child, yon, talagang malaking blow sa kanila, di ba? Because they were trying to protect that child, and then later on, the court gave that child back to the parent because under the law, the primary custody should be with the child. Pero kung titingnan namin, a petition for involuntary commitment was filed earlier, but it was not ruled upon. So, sa tingin ko, may kakulangan siguro sa batas. You cannot answer a cult movement with hodgepodge laws, no? So, ngayon, going back, ang mga issues na kikita namin, why would they go there on the first place? The 3,500 to 5,000. What are the pushing factors why people would go there and stay there? Ignorance, yes. Miseducation, yes. Merong element of desperation, poverty. May nagtatago nandun kasi may mga warrant of arrest. May nandun kasi napuno sa utang. Attorney, mga teachers yung iba, mga kwan yun, That's why, license na kwan yun. Yes. Licensed teachers, ito mga police ito na puro ito mga NAPOLCOM at civil service eligibles. So, yun lang, nagbatin lang ako. Please continue. Totoo yun. At saka tinatanong yun sa media sa amin, what pushes them? Bakit nandun sila? At saka bakit nananatili silang nandun? So, nung tinignan namin, anecdotal, kasi hindi naman thorough yung statistics namin, may mga iba talaga doon na walang mapuntahan, no? Napuno na sa utang. May mga ilang teachers na punong-puno na sa utang. And then, based yung culture nila of strong helping each other, yung bayanihan. Kung nandun ka, anyway, each member is helping another member. Pero, why they would stay there, even though with this reality, ang isang factor doon is, wala na silang babalikan kasi binenta na nila. Second, paninindigan na lang nila. Kasi nandito na kami eh. We will stand by it. So that's why we recommended reintegration, rehabilitation, alternative livelihood, so that these people could be reintegrated back to the community. Pero, ang sa amin talaga na nakita namin na maganda, because palaging talo sa case eh. May vowsy kami, talo. May adultery, talo. Ganyan. So, I think the Senate, legislators, would have to craft a law or a policy that would answer cult. Because this is rampant in Mindanao and other parts of the country. Kasi kung titingnan mo, hodgepodge lang yung batas natin eh. So, one act may not be connected. Sa simulang-simula, nung nag-opening remarks si Senator, sabi mo, it's well-defined, it falls under a cult. And yet, yun yung common term for cult. But it has never been defined under Philippine laws kung ano yung cult natin. And wala pa, kasi wala nga tayong batas noon, so difficult to
to define. Common knowledge lang natin na yun yung definition sa code. Now, the Cebu for Human Rights, we will be submitting a position paper, but our recommendation is really to come up with a more comprehensive law on this matter to answer, kasi hindi kaya. At saka nakikita namin, this Senate investigation really put into light the problem. Kasi nung nandun sa Socorro, yun, tinutulungan ng NBI, correct, talagang tinutulungan. Yung CHR doon, yung region nyo, yun, meron, ito, meron, pero hindi buo. At saka yung sa DepEd, yun, tumutulong. But with this platform and with this venue, you're really able to bring the problem about cult and cultism all over the Philippines. Kaya nga siguro, patok na patok, kasi maraming nagkaka-interest dito. Yung aking mga tauhan, we have, despite our visitorial power, we still need to get clearance from them to be able to exercise our monitoring. You are the regulating agency, DNR. You have the visitorial powers. Hindi kayo makapasok doon? We need to get clearance from them. Ha? We need to get clearance. Anak ng baka. Anak ng baka. Anong klaseng gobyerno kayo? Ganun na kayo kahina. DNR kayo. Yeah. No, visitorial powers ninyo, exercise ninyo over that piece of land. Dahil kayong DNR. Tapos hindi kayo basta-basta kapasok doon? Based on my paso, ganun po sa experience namin. We have to inform them in advance na pupunta tayo that day. Jerence Kilario, bakit yung binabawalan ng DNR na mag-perform na kanilang mandato doon, na mag-visitorial powers sa inyo? Ikaw mo, Presidente, you answer. Hindi po naman binawalan yung DNR. Kung pwede sila pumasok, pwede naman. May mga DNR nga pumapasok. DNR na kayo nagsasabi ngayon, no? Ikaw, puro ka lang nga. DNR yung nagsabi na hindi sila makapasok. Yung makasagot lang po yan ay si Board Mamerto Galanida. Sige, go ahead, Mr. Galanida. DNR. Magandang hapon po. Kindly inform this committee. Paano nangyari yan, yung pagkukontrol nila sa lugar na yan? Yung historical background up to the present. Well, actually, sir, Yes. based on records, itong Socorro Bayan Services Incorporated is one of the 12 PACBARMA that we have issued so far in the island of What's Siargao. PACBARMA? Protected Area Community-Based Resources Management. Dandan, protected area, Protected Area Community-Based Resource Management. community-based Resource Management Agreement. resource management agreement Yes. between a cooperative This is, or a people's organization Yes, sir. and DNR. Yes, sir. So, merong Ay, isang agreement entered into between the department, DNR, and the People's Organization for them to occupy, cultivate, and benefit from the fruits of their labor in a protected area. Kagaya po dito sa Sabic area. for how many years? For 25 years, renewable for another 25 years. So, maximum of 50 lang. Maximum of 57. In this case, si kanila, nakarenew na sila. Nakaka-labing na taon na. At Ano? ka-25 taon ay sa petsa 2029 pa po. Mag-25 years pa ngayong 2029 po. 2029. Yes, sir. So, after that, renewable pa. Pwede po nilang Another i-renew. 25 years. But after our evaluation that they have not violated any of the terms and conditions ng ating agreement. Subject to evaluation. Yeah. Yung kanilang renewal. Yes, sir. At kahit po sa ngayon, So, kasama ba doon sa kanilang mandato sa agreement that was executed between DNR and the People's Organization called CBSI, BSI. Socorro Socorro Bayani. Bayanihan Services Incorporated. Opo. Kasama ba doon yung bawal mapasukan ng ibang tao na hindi membro ng area? Tama. Exclusivity.
Yes, sir. Yeah. Po yun. I'll explain about exclusivity. Exclusivity as against any third party. Ano? As against any third party to occupy and develop any area within the stewarded lands. So, bawal. Bawal po talaga. Bawal bawal in the sense na hindi po pwedeng dumaan because that happens in other areas na pwedeng... Sandali, kalawin natin. Aho. Non-member ng Socorro pupunta doon para cultivate ng land, bawal. Dahil may agreement na kayo between you and them. Kung dadaan lang po doon, pwede po yun. Kung dadaan lang, Yeah, pwede po. ang pasyal-pasyal lang, Pwede rin po. Kung wala namang gagawin masama doon, pwede po yun. so it doesn't clothe them with the power to prohibit other people from coming inside the territory. Hindi po. That's clear. Pwede po yun. Yes, sir. Pwede po. Hindi yan stipulated doon sa agreement, ha? Ang exclusivity po is yung use na yung... Yung land use lang. Yes, sir. Opo. Pero yung entrance, entrance at saka egress, walang problema.